Mabigat na issue to, Senator. Oo. Ano ba? Maraming nagkakaroon ng hindi naman dapat nagkakaroon yan. Yung mga ano po ba ang inyong posisyon na Senator Pangilinan? No, ha? Yung bang mga confidential intelligence fund, dapat ba sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno meron po niyan? Hindi. In fact, nung tayo ay nasa Senado pa, at nakita natin itong kahalagahan ng pagbubusisi ng husto ng confidential and intelligence funds, we created a separate oversight, congressional oversight for the intelligence and confidential funds. Because nga, noon pa man, meron ng pang-aabuso. Pero hindi ganito kagrabe. Wala ngang confidential fund si Vice President Lenny noon. Di ba? Pero nakakapagtrabaho naman ng maayos. Dapat ibalik sa dati. No, na key agents, saan ka nakakita mas malaki yung confidential funds sa DepEd kaysa doon sa Police. NICA. Mga security agencies lang dapat. Dapat. Kausap ko isang dating NICA chief. Yun nga, sabi niya, mas malaki pa yung intelligence fund nila kaysa sa amin. Sa ahensya na, of course, retired na siya. No? Pero bakit ganun? So it's been abused. Meron bang kailangan gawin sa audit? Kasi ang balita dyan, Senador, ay papirmahan lang daw sa taxi driver. O kaya sa basurero. Okay na. Pwede nang meron dapat ayusin sa auditing, tingin nyo, para matiyak natin talaga napunta doon sa tamang kalagyan yung perang yan. Well, ang alam ko kasi, base dun sa mga Quadcom hearings, meron talagang ginagawa itong tawag dito, COA. Commission on Audit. Pero, syempre, may limitasyon at dahil nga dito sa sobrang pang-aabuso, hirap habulin ng COA yung isa-isahin dahil ang dami. No, so again, nandiyan na yung batas. Ilimit na lang natin yung pagbibigyan, ano? Ilimit na lang natin yung pagbibigyan. Yes, nandiyan na yung batas. Nandiyan na yung oversight. Ang Kongreso kasi, at nakita natin sa Quadcom hearings, nakita natin sa POGO hearings, pag ginamit ng tama yung legislative inquiries, ma-expose lahat yan eh. Kailangan lang tuloy-tuloy. At syempre, in the end, kailangan may managot. Hindi naman pwedeng after the hearing yun na lang, 'di ba? So doon na tayo papasok sa ating justice system. Ang naniniwala rin ako, dati akong chairman of the Committee on Justice sa Senate, kulang din ang suporta at budget ng ating judiciary at ng ating Department of Justice. Kinakailangan, sabi nga nila, ang budget ata ngayon is anywhere between 40 or 50 billion combined. About 60 billion combined. Pero 6 trillion yung pondo, yung ating gobyerno. Budget, bakit wala? Dapat a third branch yan eh. 3 branches of government. Kulang. Sabi nga dati ni Chief Justice Puno, nung siya pa nakaupo, sabi niya, gusto nyo ng modern justice system, first world, pero yung budget namin, third world. So, dahil, halimbawa, ang Japan, ang kanilang conviction rate, 90%. Pagka nasampahan mo na ng kaso sa kriminal, 90% convicted. Sa atin dito, wala pang 30%. Tapos, yung tagal ng paglilitis, sa kanila mabilis, buwan lang. Sa atin, 6 na taon on average. Sino makaka-afford ng 6 na taon meron kang abogado para kung sino na lang, yung mga may kaya. Pero yung 90% ng ating mga kababayan, hindi kayang magkaroon ng kaso ng 6 na taon tapos meron magastos siyang... yun. Magastos. In other words, you have a justice system that is crying out for reforms. Okay. Dito tayo sa usapang kalusugan, Senator. Yes. Ang isa sa pinakamalaking pinag-usapan sa Kongreso nitong budget 2025 budget deliberation, pondo po ng PhilHealth. Tinanggalan ito ng subsidy. Pag ikaw ba nanalong senador, tatangkain mong ibalik o panatilihing walang subsidy ang PhilHealth? Dapat merong subsidiya. Hindi pa pwedeng hindi unahin ang health. Prioridad yan dahil ang ating mga kababayan, bilyon yan eh. Bakit hindi ginagastos ng mabilisan at tama? Ang daming nangangailangan ng pag-oospital, ng gamot,
pero meron kang 80 plus billion na excess na nilipat. So Mali. okay kayo sa subsidy kahit sinasabing maraming pondo o reserve funds ang PhilHealth? Kailangan pa rin. Hindi nga nagagawa ng paraan ayusin eh. So, tapos tatanggalan mo dun sa mga areas na they have to fix yung kanilang governance sa PhilHealth. Pero wag niyong bawasan. Kung gusto niyong bawasan niyo yung kinukurakot ninyo. Hindi, wag naman Mas maganda yun. Tapusin ninyo ang pangungurakot ninyo. Maganda sana, Senador, yung sa konsulta, wala ka nang babayaran. Sa matapos ang pagkaka-hospital mo, wala kang babayaran. Sa Yun- lahat ng tao, Dapat. sa Pilipino. Yun ang kaya nga universal Oo. healthcare eh. Kasi covered dapat lahat. So yan, kailangan ibalik yan, number one. And number two, may Supreme Court petition. Sana mag-rule ang Supreme Court na hindi pwedeng ilipat Ayun. itong pondo na ito dahil batas yan, iba, pondo ng tao yan. Sila ang may contribution dyan. Tapos ikukunin mo, ililipat mo kung saan-saan. Hindi tama. Ito, Senador, yung issue sa West Philippine Sea, may mga naval warship na po ang China rito. Papalapit sa ating exclusive economic zone. Nakapasok na nga. Nasa teritoryo na Nasa nga. teritoryo na natin. Doon sa ating mga baybayin, malapit na. Ano bang... Teka, nandito na nga pala yung mga spy daw sa loob. ayun nga, isa pa yun. Oo, may mga sophisticated na mga equipment na ginagamit. Ano bang Well, posisyon niyo unang-una dyan? dapat yung gobyerno mismo masigasig. No? Dahil nung panahon namin, doon nalaman na mula 2017 hanggang 2021, 4 million ang pumasok na Chinese yung visa upon arrival. 4 million. Dami nun Tapos may pastillas. Diba? Yes. Kaya nga ang sabi, ang mga 40 billion ata ang kinita doon dahil 10,000 per entry. So, Ang mahal na paano pastillas, nangyari no? yon? Dahil kinurap, di ba? Itong mga nasa poder at pinayagan. So, number one, ulit babalik tayo. Corruption pa rin. Pagka malal kayo ng mga leader, national, congressional, wag naman yung kurakot, di ba? Pinakamakapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan ang ating mga butante. Dahil 65 million ang butante natin, 66 lang ang kandidato sa Senate. Kaya ang kurakot daw po nakakabili ng boto eh. Well, Sila daw po may pang... kaya nga bili sabi ng nga boto. nila, di ba, yung pera sa bulsa, si Cardinal Sin ata nagsabi doon, buhay pa siya. Yung pera sa bulsa, pero yung nasa puso, sa balota. Yun o. Marami pa tayong tatanong kay Senator Kiko Pangilinan, pero mamaya papasto ka namin ha. Pero yung sa ano pala, pero mabilis Sige, lang. sige, sige. Opo. Maghalal din ng mga yung hindi pro-China, yung mga nananahimik. Nung panahon namin, ilang beses kami bumoto sa mga resolusyon para labanan itong nasa ng China. Yung ibang mga senador, pabor sa China eh. Huwag niyo nang bagitin ha. Sandali na. Pero Baka banggitin kilatisin niyo na lang ng ating mga kababayan, sino ba yung pro-China? Sino yung mga nananahimik, di ba? Nung panahon na dinedebate itong mga issue na ito, kayo ang magpasya. Gusto ba ninyo ng pro-China na mumpo bilang senador?